Magandang gabi po mga kababayan, mga katribo. Ito pong muli ang inyong Sultana. Napanood nyo na po kaya yung programa ni PRRD sa SMNI, yung Gikan sa Masa? Kasi doon po sa programa niya, nagsalita na po siya. Makalipas ang 2 buwan, mahigit, finally, nagsalita na rin. At itinanggi niya na hindi raw po siya ang nangako sa China tungkol dyan sa pagpapaalis daw ng BRP Sierra Madre. Hindi raw siya nangako. Well, so, lahat na po ng mga past presidents na suspects dito sa pangangakong ginawa na to daw, ay lahat po nagsipag-deny na. From BBM to Erap Estrada, Gloria Arroyo, and now, finally, nagsalita. Pero, bakit ngayon lang? Kung talagang hindi ikaw nangako, bakit ngayon lang po kayo nagsalita? Hindi naman pala kayo nangako eh. Ba't hindi nyo na kagad nasabi? Why just now? Bakit? Nagtahi-tahi muna ba kayo ng script na medyo katanggap-tanggap sa mga makikinig sa taong bayan? Or nag-usap muna kayo uli ni China na baka sinabi mo na, pasensya na bro, itatanggi muna kita ha. Kailangan ko muna kasing itanggi na ako ay nangako sa'yo. Kasi sobrang galit na ang taong bayan. Anyway, kapag yung anak ko na ang naging pangulo, di, back to business. Back to our old promises. Hindi kaya? Kasi nga naman, kung hindi po siya magsasalita, ay hindi mawawala ang hinala ng taong bayan sa kanya. So, posible na nagkasundo yung magkaibigan na ngayon lang to, i-deny muna ha. I-deny muna natin na nagkaroon tayo ng usapan na ako ay nangako. Kasi kapag hindi natin ito ginawa, delikado ang presidency ng aking anak. Paano tayo niyan? Oh. After all, kapag nalinis ko na ang pangalan ko, pangalan naming mag-ama, maniwala ang taong bayan, di mabango na ulit ang pangalan namin? Kasi delikado kung hindi namin ito gagawin. Baka hindi kami maging pangulo uli. O, paano ka na? Di ba, friend? Di ba? Pwedeng ganun yon. Kasi, bakit po sobrang pinatagal kung talagang hindi totoo? Di ba? At kayo po, dito sa salitang ito ni PRRD, naniwala kayo sa kanya? Siyempre, yung mga hunghang na DDS, siyempre bilib na bilib sila. Bawat salita ng mga yan ng mga puon nila, para sa kanila ay the truth. Pero ako, hindi po ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa salita ni Duterte na hindi siya nangako. Unang-una,
Bakit sobrang tagal? Kita mo? Tingnan mo yung mukha niya, sobrang haggard. Para bang lito. Baka sa sobrang pamumroblema sa kinasangkutan niyang issue na yan. Na naiipit siya sa dalawang bato. Yung China at yung mamamayang Pilipino. So ngayon, nagsalita na hindi raw siya nangako sa China. Nasa taong bayan na yan kung maniniwala sila. O, pag yung mga naniwala, o di, malinis na pala ang pangalan ng Duterte. Di ba? Pero ako, no way. I didn't believe a bit of it. Kilala natin siya na double talk. Kilala natin siya na sinungaling. Di ba? Ewan ko sa inyo, pero ako hindi talaga. Hindi ako naniwala sa sinasabi niya. Tapos may salita pa siya na, may mga dagdag pa siyang salita na, kung ako ang Pangulo, hindi ko kakaladkarin ang bansa ko sa gyera. Maaari, kaya nga nagpatuta-tuta ka kay, kiss-ass ka kay si Jinping para hindi ka awayin, hindi ka makaladkad sa gyera, kahit binubuli ka na, hanggang sa yung mga teritoryo natin ay makuha na sa atin. Kasi ayaw mong girahin ka. Anong klaseng pag-iisip yun? Bakit? Kapag nilusob ng China ang Taiwan, kay walang Amerika, kinandyan ng Amerika kiwala, damay na damay po ang Pilipinas. Kahit na hindi pa tayo nakipag-alyado sa Amerika. Mas lalo na nga Parehas lang po yun. Damay tayo. Baka nga, pati tayo sasakupin na. Hindi ka nga ginera. Oo, hindi ka nga gigirahin, pero sasakupin ka naman. Di ba? Yun po ang patutunguhan ng prinsipyo ni Duterte. Na makipagkaibigan, ibigay lahat, huwag magrereklamo, huwag aangal, kahit na binubomba ka na ng water cannon, kahit pinapalayas yung mga mangingisda, hayaan nyo na, pasensya na tayo, kasi kaibigan natin yan Ulol, may kaibigan bang nang aagaw ng pagkain? May kaibigan ba na nananakot? May kaibigan ba na nang aagaw ng teritoryo? Manong Digong, anong klaseng pag-iisip yan? Hindi nga tayo gigirahin, okay. Lulusubin tayo ng tahimik. Gagawin tayong teritoryo niya ng China. Sasakupin ka ng tahimik, hindi nga lang by force, pero nasakop ka. Wala ka ng sariling bansa, wala ka ng identity, wala ka ng sariling batas. Wala ka ng sarili. Magpapaandir na tayo sa kanila. Yun ang gustong mangyari po ni Duterte. Wag nating galitin ang China. Wag nating bibigyan ng sama ng loob ang China. Lahat ng gusto niya, ibigay natin. Para wag tayo girahin. Gagapang lang siya ng tahimik, mahinahon, hanggang sa sasakalin ka na unti-unti. Yun ang gusto ninyong mangyari, Manong Digong. Hindi ba? Kayo na mismo ang nagsabi na gawing probinsya ang Pilipinas? O di pinamimigay mo ang bansa mo?
Anong sinasabi mo na kung ako ang Pangulo, hindi ko kakaladkarin ang bansa ko sa giyera? Tama naman. Yun nga lang, ipinamimigay mo ng kusa ang bansa mo. Ganun kayo. Salita man na, kung ako ang Pangulo, para ba namang mas magaling ka kaysa sa kasalukuyang Pangulo? Kung ako ang Pangulo, naging Pangulo na kayo 6 na taon. Anong ginawa nyo? Maganda nga yung ginagawa ng kasalukuyang Pangulo sa ngayon. Dahil hindi tayo papayag na agawan ng teritoryo. Baka nga mabawi pa natin yung mga teritoryo na pinamigay mo. Di ba? Wag ka nga salita. Parehas lang kayo nung kausap mo dyan na pastor na sex trafficker. Sana nga damputinan ng FBI yan eh. Salita kayo dyan na kesyo mahal ninyo ang Pilipinas? Hindi kayo papayag na nakawan ng teritoryo? Excuse me. Ang pinaggagawa nga ninyo sa ngayon. Magbarkada kayo eh. Pinamimigay nyo ang Pilipinas sa China. Ganun kayo. Basta lang busog kayo, masaya kayo, may pera kayo. Mga mukhang pera kasi kayo eh. Diba, Manong Digong, ano sabi mo? Dito tayo sa China. Dito tayo sa China, ang dami pira dito. Dito tayo dumikit sa China, ang dami pira. Mukhang pira. Porque maraming pera yung China, doon ka na makipagkaibigan at hanggang sa ngayon, sabi mo, hanggang ngayon, kaibigan pa rin ang turing mo kay Xi Jinping. Kaibigan mo ang China, personal na kaibigan. Okay, personal mong kaibigan, hindi namin kaibigan. Pero, nandyan pa rin makikita kung anong klaseng pagkatao meron kayo. Kakaibiganin ninyo. Kaibigan pa rin ang turing ninyo, kahit na binabastos tayo ng taong yan. Anong klaseng tao kayo? Kaibigan ko yan, personal na kaibigan ko yan. Sa akala mo kaibigan ng turing sa'yo? I doubt it. Baka ikaw lang nag-iilusyon na magkaibigan kayo. Excuse me, ang ugali ng China yan? No, ugali ni Xi Jinping. Hindi yan kaibigan, ginagamit ka lang. Kung wala na mapapala sa'yo, kaibigan pa rin kayo ang turing sa'yo. May kaibigan ba na hinaharas, pinapalayas, inaagawan? Kaibigan? My goodness! Anong utak meron itong matandang to? Paano mo ituturing na isang kaibigan ang isang tao na inaapi yung bansa mo? Ha? Hindi ko magets ang takbo ng utak na itong matandang to. Paano mo maituturing na kaibigan na ganyan, isang taong ganyan? Kayo lang ang nag-iisip na magkaibigan kayo. Plastic yan. Inuutok lang kayo. Nagpapautok naman kayo, Manong Digong. Kala ko matalino. Kala ko matapang. Sa ibabaw lang pala ang tapang nyo eh. Tapos yung tinatawag ninyo na weak leader, yun pala ang may paninindigan. Yun ang matapang. Kayo duwag kayo. Kiss us. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Ako po hindi naniniwala dun sa sinabi ni Duterte na hindi siya nangako. No. Tell it to the Marines. Okay? Okay mga kababayan.
Hanggang dito na lang po at see you in my next vlog. Thank you for watching and peace.